lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyung dapat pag-usapan. Walang at-arasan. Mga tao sa likod ng balita hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Walang atrasan. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Morning. Magandang umaga po sa inyo ng Huwebes. Thank God. It's Thursday na ho mga kaabante, no ha? At sana po naman ayos ho ang ating gising yun. Madulas-dulas ho ang lansangan ho ngayon. Parang overnight. Magdamag anong tawag doon? Drizzle. O ingat sa ating mga kabante, yung mga bumibiyahe na po ngayon, lalong-lalo na yung mga motorsiklo, yung mga motorriders na talagang mahataw na ho agad, lalo na yung mga babagong gising. O ingat lang po mga kaabante, maingat lang sapagkat alam niyo na kapag madulas ang lansangan, nandyan ho yung mga tinatawag ho natin na mga peligro, ang mga aksidente, biglaan ho nangyayari. Napagawi ho ako ng metro, ng Maynila kahapon. Para nung nag-aaral ako 1987, 90s, lubak-lubak pa rin ang Top Avenue. Ano ba yan? Good morning! Hey, good morning. Good morning po sa ating mga tropa dito sa studio. Kay Seb, kay Clyde, Maiton, good morning. Jason, at ganoon din kay Fred. At sa ating mga kasamahan dyan po naman sa newsroom, magandang umaga po. Pagkatapos ni Yamanin, Ronnie Ramos, ako po naman ang magpapatuloy sa paglilingkod ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Dito po naman sa Abante. Abay, meron na ho kagad tayong 35 minutes after 5 in the morning. Kumusta ho pala ang inyong mga palabigasan? Una sa lahat, Good morning! Ari nawa ho, may laman pa. Meron. Oy, araw pala na ngayon ng sweldo. Itong si Angelo Ardaha. Sabi nga, kinsenas ho ngayon, 15 January 15 mga kaabante. Good morning! Ito po ang ating mga headlines. Diskaya naghain ng not guilty plea sa korte sa Cebu. Not guilty plea ni Sara Diskaya, binatikos naman ng mambabatas. Pilipinas hihingi ng tulong sa Interpol para naman sa pag-aresto kay Saldico. Ano bang impeachment case aaksyonan forthwith ay naman kay Senate President Tito Soto. Mga mangingisdang Pinoy hinaras ng barko ng China sa West Philippine Sea. Good morning! Antabayanan po naman ang mga detalye sa kabuuan po ng ating paglilingkod ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Walang atrasan. At para po naman sa ating ulat panahon, narito po Weather report. si Lian Loreto ng Pag-asa. Lian, good morning! Update po muna tayo dito kay Bagyong Ada na nasa may Philippine Sea pa sa ngayon. Nasa layong 385 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur at may taglay na pong hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 70 kilometers per hour. So aside po dito nga po ay within the past 6 hours ay mas lumakas nga po yung mga taglay na hangin nitong si Bagyong Ada. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at sa ngayon nakikita natin mapapanatili po niya ang kanyang
northwestward na movement at maaari nga po itong maging tropical storm pa o mas lumakas within 24 hours. Sa nakikita natin ay maaari po itong mag-close approach sa may northern or eastern Samar, possible po bukas hanggang sa Saturday and also pati na rin po sa may Catanduanes at hindi natin inaalis yung chance na mag-landfall po ito dun po sa mga nabanggit na lugar kaya't sana po makapaghanda yung ating mga kababayan. Sa ngayon nga po kahit hindi pa po ito nag-landfall ay malawak na po yung mga lugar na nagkakaroon ng mga pag-ulan dahil po dito kay Bagyong Ada at sa ngayon nakataas na po yung wind signal number 1 sa may Sorsogon, southeastern portion ng Albay, Northern Samar, Eastern Samar, maging sa may eastern portions ng Biliran, Leyte, and also sa may southern Leyte, maging dito din po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. At sa ngayon nga po, aside nga po dito sa mga nasa wind signal, ay maaari nga po magkaroon ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Central Visayas and also sa nalalabing bahagi ng Caraga, Davao Oriental, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes dahil po dito sa bagyo. And aside po dito, yung ating amihan bumubugso pa rin at magdadala rin po ng mga pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, and Quezon and mga pag-ambon din po dito sa may Metro Manila, Cordilleras, and the rest of Calabarzon and Cagayan Valley. For the rest of the country naman po, expect po natin yung maaliwalas na panahon sa umaga and meron din po tayong mga taas na chance ng thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At yan naman po ang latest mula dito. Lian. Yes po. Banggit mo, maapektuhan pa lang Kabikulan, Sorsogon and Albay. May mga binabantayan tayong mga bulkan doon na tiyempo naman nag-aalboruto. Ano yung mga chances na yung forecast nyo ng ulan, yung buhos ng ulan? Well, for today, dito sa may Albay, inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ng less than 50 millimeters. So, mas lesser po yung chance na magkaroon ng mga pagbaha for today, and yung mga For paggunang today. lupa. Oo. But by tomorrow po, hanggang sa weekend, ay mas tumataas din po yung chance ng mga pag-ulan. And nakikita natin sa Albay specifically, dun sa may Mount Mayon, ay makakaranas po sila ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan bukas and mas tataas pa po sa Sabado. 100 to 200 millimeters naman po yung mga pag-ulan na ito nga pong mga gantong level ng mga pag-ulan na aring makadulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Opo, yung doon sa, halimbawa doon sa mismong bulkan, maaaring pagbaba ng mga lahar, makaka-apekto kaya yung forecast na, average forecast na 50 to 100 mm to meron pa 100 millimeter to 200 millimeters. May kakayahan ba ito Yes magpababa ng mga lahar galing sa tuktok ng bulkang Mayon? Yes po, actually may chance po talaga dahil yung gantong mga pag-ulan nga po ay malalakas po ito, So maaari po itong makadulot ng yung mga tinatawag nating lahar flow. Lahar flow. Kaya talagang dapat ingat na rin habang maaga pa So sabi mo nga may chance pa maging super typhoon, maging tropical storm Yes. itong si Ada kapag nag-landfall o paano ba ito ulit? Paulit lang Lian? Opo, within 24 hours nakikita natin na mas lalakas po ito bilang isang tropical storm. At sa ngayon nga po ay possible nga po yung close approach ng sentro nitong bagyo sa may Eastern Visayas or sa may Catanduanes. Alright. Thank you so much, Lian. Yes po, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto ng Pag-asa. Weather report. At nagatido sa ating oras yan, 41 minutes na ho kagad. Makalipas na ang alas 5 ho naman ng umaga. Yun ho ang update. So, nasa nasa malapit na ho pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At kapag may chance po within 24 hours na maging tropical storm at yung dala-dala po niyang ulan ay medyo may kalakasan. Nag-average from 50 millimeters up to 200 millimeters yung pong ine-expect at apektado po ang ilang lugar sa Kabikulan, particular po ang Albay, ganun din ang Sorsogon. Di ba may mga bulkan po diyan, lalo na ang Mayon ay binabantayan nga po ng ating mga kababayan dahil na rin dito sa tinatawag na pag-aalboruto. At sa din ang Catanduanes, Eastern Samar. Kaya pag-iba yung pag-iingat mga kabante. Meron na ho tayong 42 minutes after 5 in the morning.
Baka po kayo may mga lakad, baka ho kayo may mga pupunta na may galaw-galaw na ho kayo. Galaw-galaw na ho kayo nang sa ganun, tayo po naman ay hindi kagad nagmamadali, no? Ang hirap. Merong may magandang balita para po sa mga mananakay. Mga pasahero ho ng MRT, LRT, at saka ho yung hopefully pagdating ho nung sa paghahanda ho sa tawag ko dyan, sa subway, yun, di ba? At saka yung Northway. Ito kasi, nakita natin yung accessibility na matagal po natin natututukan sapagkat napakarami po ng ating mga kababayan lalong-lalo na ho yung mga vulnerable, yung mga senior citizen, mga PWDs, mga kababayan, mga buntis at iba pang mga nabalda na temporarily o permanente na ang hirap na makasakay ho sa mga public transportation lalo na sa mga MRT. Di ba? Meron namang elevator diyan pero masikip. Meron ho namang mga escalator pero aakyat ka muna ng siguro mga 5 hagdan. Hindi ho hagdan yung baitang ng hagdan. At hindi ho talaga medyo mataas ho Very challenging sa mga physically incapacitated. Di ho ba? Yung pong dapat mayroon ho kasing mga hagdanan na yung mga baitang na hindi ka hirap maglakad. Pero karamihan po yung structure ho ng ating mga MRT, LRT, lahat na talagang para sa mga hirap po kumilos, very challenging. Lalo na kung may arthritis ka, pasarap ng kain ng mga tawag ko doon na mga laman loob. Magpapatupad na ho, nagpatupad na raw ho ng mga bagong patakaran ng Department of Transportation para ho gawing mas accessible ang mga riles sa bansa. Ito ay may tinatawag ko nilang Accessible Travel Policy. Sarap pakinggan, ATP. Yan Automatic Transmission, ATP yun. Obligado daw magbigay ng tulong sa mga pasahero ang mga railway operators. Lalo na sa mga persons with disabilities, senior citizens at mga buntis. Kasama nito ang mas malinaw na abiso. May mga abiso. Wag na muna ho kayong di ba? Sabi niya, punuan muna, maghintay muna kayo. Mga ganyan. Basta meron ng public announcement, may public address system at wheelchair assistance at regular accessibility audits. Ano kaya ho yun? Tawag nun. Ayon naman kay Acting Secretary Giovanni Lopez, Transportation Secretary ho natin, layunin daw ng bagong palisiya na gawing ligtas, maaasahan at inklusibo ang mga biyahe ho sa tren. Ipatutupad ito hindi lang sa kasulukuyang linya kundi pati na rin sa mga bagong proyekto gaya ho naman ng Metro Manila Subway. Yung ginagawa na sa kailaliman ng lupa, kumusta na kaya ho yun? At yung North-South Commuter Railway. Tinayak ko nandito DOTR na mas mabilis at mas komportabling biyayeng mararanasan lahat po naman ng mga pasahero. Good morning! Sa mga sandalihong ito mga kabante, sigurado nagsisimula na po dagsaan ng ating mga kababayan sa mga public transportation. Una sa lahat, yung pong busway. May higit pa yung busway, yung mga sa bus carousel, yung mga buso ngayon talagang level na ng di ba, ng bangketa. Kaya sapat na pati nga po yung mga meron makakabiyahe ka na ng may mga kababayan ho tayo, ilan kasi medyo mahal din yung mga may nakikita na tayo mga elderlies o mga physically handicapped na meron na ho silang wheelchair mismo na. Yung parang china-charge meron ho kasi mga wheelchair yung talagang manual gano'n. Ngayon meron na yung para na rin para mga e-bike, parang gano'n na rin ho. Sa mga wheelchair. Pero delikado pa rin di ba? Di ka pa rin po pwedeng madumipende kung pupunta ka na lansangan, pero may mga nakikita na ho tayong ginagawa ng mga can afford. Sabi nga po, sasakay nung kanang sasakyan tapos magpapahatid sa pinakamalapit na LRT station may mga ganun o MRT station na sasakay ho ng elevator. Kaya lang, pagdating ho sa bangketa, ayun lang issue pa rin ho yun. Laki para pa lang ho yan, para pa lang po yan sa atin ng mga tinatawag na mga physically handicapped o incapacitated
meron pong inborn na dahil sa aksidente o sa ilan pong mga kadahilanan, mga kaabante. Good morning. Meron na ho tayong 47 minutes. Makalipas na po ang alas 5 ho ng umaga. Baka po kayo may mga lakad. Baka ho kayo may mga pupunta na may ano na po kayo, no, lakad, galaw-galaw na ho mga kaabante ng sa gayon hindi ho tayo nagmamadali. Yan ho minsan na nagiging dahilan na kung bakit po naman nagkakaroon ho ng mga aberya sa lansangan, nagkakaroon ho ng mga tinatawag na road rage, bagay na nagiging dahilan para ho naman magkaroon ho ng tinatawag ko na problema yung ilan ho nating mga kababayan. Oras, meron na ho tayong 48 minutes after 5 in the morning. Good morning. Tila may patama sa kanyang pinalitan sa pwesto. Sino? Ito po namang si Senate President Tito Soto. Kaugnay ho naman sa usapin ng impeachment case. Kaya naman nagpahayag mama si Tito Sen. Di ba? Na naman daw hong hakbang ng impeachment aaksyonan forthwith. Ayan agad-agad. Hindi na dalos-dalos, anong tawag yun? Hindi na yung pong pakeme-keme pa, mga kaabante. Ayan pong forthwith na yan, naging issue yan nung nakaraang taon. Ngayon po naman, pagpasok ko ng February, ayan, mukhang magsisimula na, akinsi na ho ngayon di ba? Akinsi na, 2 linggo na lang, nasunod. Ang Senado pa naman, ang Kongreso actually, kailan ba yun? January 26 pa. O baka huling linggo ng buwan na ito, balik regular session na ho ang 20th Congress. Tila ho nga may patama, itong si Senate President Tito Soto sa kanyang pinalitan sa pwesto. Sino ba yun? Di ba? Si Senator Chisa. Kaugnay ho sa posibleng pag-akyat ng impeachment case sa Senado sa Pebrero. Tiniyak ko ni Soto na aaksyonan niya kikilos siya agad. Forthwith. Ayun, di ba? Agad-agad. Mga ngunita noong nakaraang taon ay sa ilalim mo ng pamumuno ni dating Senate President Chis Escudero, inaabot daw ito ng ilang buwan bago na isalang sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Abay, naging usapan din noon ang salitang forthwith sa konstitusyon na hindi umano nasunod ng Senado noon para naman aksyonan agad ang naturang reklamo. Good morning. Ayan, abangan. Meron din nung di ba? May nakaumang din na impeachment complaint sa presidente. Nakabalik na ba si presidente? Di ba? Galing si presidente sa United Arab Emirates, nakabalik na ba? May mga bit-bit yun, siyempre, kapag bawat foreign trip, may mga commitment yun, yung kabilang bansa pinuntan. Anyway, ayan nga po, forthwith. So agad din kikilos. Lahat ng, ibig sabihin dito ni Senate President Tito Sen, ni Tito Sen kung tawagin, lahat ng reklamong impeachment laban sa mga impeachable officials, di ba? Agad aaksyonan. Agad tutugunan, di ba? Repasuhin. Forthwith nga, bagay na naging issue nung pong nakaraang taon. Good morning. 50 minutes after 5 in the morning. Labas muna ho tayo ng himpilan. Dating rebelde kusang sumuko naman sa Nueva Ecija Police Provincial Office. Abante sa balita. Abante reporter Johnny Reblando. Johnny, good morning. Abante Radyo Live Report. Good morning, kaabanting Benji. Kusang loob na sumuko ang isang dating rebelde sa 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters nitong January 14, 2026 sa Barangay San Juan, San Jose City, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Harold Dagit Bruno, ang dating rebelde na si alias Kaarnel. 69 taong gulang, magsasaka at residente ng Talatalan, Barangay San Agustin, Karanglan, Nueva Ecija, at dating semi-legal officer ng Josepino Corpus Command na nag-ooperate sa lalawigan. Isinuko ni alias Arnel ang kanyang armas na kargado ng 5 buhay na bala. Isinagawa ang pagsuko ng mga magkasamang unit ng pulisya sa Nueva Ecija at ng Philippine
Army, Johnny Reblando. Gani! Abante. Yes, Kabanting Kumusta ang Benji. panahon dyan sa lugar mo ngayon? Malamig pa rin sa madaling araw. Pero Diba, kahawak. Wala namang kagabi, ulan. Wala namang ulan. Meron. Meron. Bigla nga eh. Bigla. Meron biglang bumuhos yung ulan, nagkagulat nga ako eh. Pero panandalian lamang. Ayun, yan Tumigil. sabi nga kasi merong tayong bagyo si Ada at baka Si Ada maging nga, sa TS tropical storm. Anyway, ingat lang Kuyang Johnny. Thank you. Okay, maraming salamat Kabanting Benji, Johnny Reblando. Abante. Abante Radyo Live Report. 53 minutes after 5 in the morning. Napapag-usapan yung mga rebelde, o kaya naman yung mga nasa kabilang ideolohiya, kabilang kampo. Ito, matapos po ang 5 taon sa kulungan, malaya na ngayon si peasant rights activist Amanda Echanisa. Naaresto siya noong December 2020, panahon pala ito ng panahon ng COVID, sa Cagayan. Matapos namang maakusahan ng illegal possession of firearms at explosive, bagay na marin niya namang itinanggi. Kasama pa noon ang kanyang sanggol ng siya'y dinakip, dahilan para maging simbolo siya ng umano'y crackdown laban sa mga aktivista. Kamakailan, ibinasura ng korte ang kaso laban kay Echaniz kaya't siya'y nakalabas ng kulungan. Mainit siyang sinalubong ng mga taga-suporta at ng mga grupong karapatang pantao na matagal nang nanawagan ng kanyang paglaya. Para sa kanila, tagumpay ito laban sa karapatang pantao bagamat iniit nilang marami pa mga aktivista ang nananatiling nakakulong dahil naman sa kaparehong kaso, mga kaabante. Good morning. Yun. Meron tayong mga tinatawag na detenidong politikal. Mga nakulong dahil naman sa paniniwalang politikal. Pero sinasabi naman ng ating pamahalaan ang kaso sa kanila, may mga nagawang krimen na bagay naman na labag sa ating batas. Kaya naman sila kinasuhan. Kaya naman sila nakulong. Hanggang sa yan nga, umusad na sa korte, dinidinig, at pagkatapos yung iba talagang doon tumanda doon ba'y kinamatay na nung iba. Ang iba ay nananatili po naman sa kulungan at yun po yung mga nakadetine, depende sa gusto, hindi sa panlasa. Depende doon sa desisyon ng korte. Kung ikaw ay ikukulong, dyan naman sa mga tinatawag na mga national prisons under ng Bureau of Corrections o Muntinlupa, mga kaabante. Good morning. Speaking of kulungan, alam mo speaking of kulungan, good morning, Bambam, pakialik ako sa lola, ha? Speaking of kulungan, mga kaabante, inihayag ata ng Department of the Interior and Local Government na yung PNP Custodial Center, di ba? Yung PNP Custodial Center, marami yung nakulong diyan mga sikat na tao. Isasara na raw isasara na yung PNP Custodial Center dahil kailangan na buwagin ang naturang pasilidad dahil due for renovation na raw yun, mga kaabante. Good morning. So ibig sabihin sino mga nakulong? Sino ang mga minsan nagre-reunion yung mga kung tawagin paano ba yun? Mga graduates, mga alumni ng Philippine Custodial Center. Ayan si dating senador, ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. Ayan, marami yan. Sino pa? Ngayon, Senador Jinggoy. Ayan, sino pa? Dating Senador Bong Revilla. Mga nandiyan dyan yan Nandiyan na sa panahon ng kanilang career, ng kanilang buhay, nakakulong sa Custodial Center ng PNP. Si dating general at ngayon ay Baguio City Mayor Benji Magalong. Mga alumni yan, alumnos, di ba? Ng ng PNP Custodial Center facility kung tawagin, At marami pa iba. Di ba? May mga nalagay din diyan. Mga high profile inmates, high profile mga individuals. Nandyan din na napiit o nilagay ang tawag nga ay custodial, nasa custody ka laang o hindi ka bilanggo pero may bantay ka
O isang ka pa buong organisasyon no, ng PNP, nasa loob ka mismo ng kampo. Isang ka makakakita ng ganyang kulungan, no, di ba? Ngayon, pare-parehas ay kayo mga susunod na mga mahatulan, mga high profile, hindi na sila po pwede dyan sa custodial center. Hahanap na. At ang sinasabi po ata, isasama na, kasi nga custodial center, ayaw nila isama sa mga common criminal facility. O common criminal facility. Ngayon, kasi sila inakulong sa ibang mga kadahilanan. Ito ngayon, ang siste, sabi nga mga kaabante, isasara na daw mo muna. Wala na. Yung custodial center, lulusawi na. Sa ano ikukulong yung mga tinatawag na high, o sa ano ikukustodiya yung mga high profile na mga tinatawag na person of interest o kaya po naman ay yung mga high profile personality. Good morning! Yun sa dyan daw ho, sa bagong gawang facility, jail facility ng Bureau of Jail Management and Penology na nasa pangangasiwa po naman ng Department of Interior and Local Government. Di antabayanan na sino-sino ho yung mga sa labas na. Inihayag ho yan na Philippine National Police noong mga nakalipas ho na araw na talagang ng DILG ata ni Secretary John Vic Remulla. Ano daw tawag doon? Nais yung ngayon, yung kanyang panayam sa, Politox, Politico Talks, di ba? Yung termino niyang love and sweetheart, ayun, tinututukan sa social media. Aba, ikabilis ho ng oras, meron na ho tayong 59 minutes. After 5 in the morning, magbabalik ho kami, saglit na saglit po lamang. Good morning! Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment, patunay na kayo ang aming inspirasyon. Kasama sa bawat hakbang, kasama sa bawat panata. Lubos naman na umaasa ang ating mga kababayan na deboto. Sa gitna ng siksikan, sa kabila ng paghihirap, iisa lamang ang kanilang layunin. init, ulan at puyat, nandoon ang abante. Mula madaling araw hanggang matapos ang prosesyon, walang humpay ang aming paglilingkod upang maihatid ang tapat, napapanahon at makabuluhang balita mula sa trastasyon ng mahal na Nazareno. Hindi lang kami nagbalita, nakisabay kami sa lakad ng pananampalataya. Maraming salamat sa tiwala. Ito ang Abante. Kasama mo.
Ay, balik ho tayo. Meron na ho tayo kagad 2 minutes after 6 in the morning. Kumusta ho kayo mga kaabante? Sana po naman ayos ho ang inyong pong mga palabigasan ho ngayong umagang ito naman ng Huwebes. Kabilis ho, no? Abay, bukas Biyernes, nakakalipas na ho kagad ang pagsasagawa po naman ng traslasyon na itim na Nazareno, malungkot lang ho, no? So ang tawag ko doon, 9 million pa mga devotees ho, ang lumahok ko doon. Ay, may 4 tong casualty. Isa doon yung kasama natin sa nabuhay, tapos yung isa nasa gasaan ho ng andas. Kasi nga ho, naipit doon sa ilalim. Nabago kasi yung andas ko, di ba? Tawag ko doon yung karwahe, meron na manibela, hindi katulad doon ng manual, di ba? Baka nahirapan yung yung operator o yung driver mo mismo anong naturang andas ng mga panuno na yan. Anyway, meron na ho kagad tayong 3 minutes after 6 in the morning. Doon sa nagiging issue po itong artificial intelligence. Pero sa po, no, di ba? Talagang computer din ho talaga, input. Anong tawag ko doon? Kung ano lang ang input mo sa kanya, yun ho ang gagawin. Yung iba nga mga natawag ko doon, may mga pilyo. may mga pilyo at pilya tinatanong. Di ba? Pag nag-engage mo siya. Hanggang sabi binibiro, I love you. Hindi daw sumasagot. Sabi niya, wala akong feeling. Ganun O robot. Ay, teka. Ang labis daw hong paggamit ng artificial intelligence maaari daw hong makaapekto sa pakikipagkapwa-tao. Good morning! Binigyan din po ni Dr. Camille Garcia, isa po namang clinical psychologist, na kayang baguhin daw po ng artificial intelligence o AI ang takbo ng buhay ng tao pagdating sa pakikipagrelasyon. Naku po. Sa programang FYI sa Abante, sinabi ni Dr. Camille na nakababahala ito dahil nalilimitahan ang human interaction ng isang tao dahil nakadepende na ito sa AI. Dagdag pa niya, ang sobrang paggamit nito ay pagdepende rito ay may tsansang mas ma-stress ang isang individual pag nakakausap na ito ang totoong tao. Good morning! Kasi pag nalilimitahan ng human interaction, there's a tendency talaga na mas magkakaroon sila ng, sabihin natin, mas stressful yung situation na pag nakakausap na sila ng totoong tao, and then may mga demands or requirements na ganito, lalo na ako sa pagtatrabaho na talagang face-to-face na yung katrabaho mo, parang hindi ka nasanay. Good morning! Yun palang epekto ho nun, yang hong AI. Lahat yan nakadikito sa digitalization, mga kaabante. Pero sa isang banda, nakakatulong naman na anong tawag doon, na paalwanin mo, lalo na sa pag-research, di ba? Basta marunong ka lang. Ayun. At ikaw pa rin ang may control dapat, ikaw pa rin ang may control. Madali mong makakuha ka ng kaliwat kanan, punto de vista. AI, sabi nga, AI generated. Pero sa isang banda, ikaw na rin mismo, kung depende sa ang mga pangailangan mo sa research, malaking bagay, mga kaabante. Pagkatapos, bibigyan ka ng lahat ng opsyon, lahat ng mga possible sources. So yung pagdidesisyon, yun pong pagdiskarte, bahala ka, mga kaabante. Talagang wag yung total dependence. Tool, gawin bilang tool sa gawain. Ito nga lamang ay threat. Doon sa mga tawag na maliito ang kapital, di ba? Maliito ang kapital, malaking bagay na tulong. Dahil hindi ka na mangangailangan ng napakaraming personnel. Di ba? So, game changer, di ba, mga kaabante? Para naman doon sa mga malalaking kumpanya at may mga marami yung trabador, ang tawag doon bantaho ito doon sa tinatawag na banta po ito doon sa tinatawag
na trabaho ho nila dahil nasa ano na po nandun na sa tinatawag na automation. Good morning! Kanina, nakakapanayan mo natin ang Pag-asa at sinasabi na may tsansa po na maging tropical storm ang bagyong si Ada. At isa ho sa mga tinutumbok ko ang Kabikulan at particular po ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Eastern Samar at iba pa. May dala-dala ho itong average na ulan na 50 to 200 millimeters kapag within the next 24 hours. Ang concern po natin, kaya naman pala paghahanda ng ating pamahalaan ay ganoon na lang dahil sa mga posibilidad, halimbawa yung lava flow galing ho naman sa mga bulkan o lahar. Nasa linya po natin si Junie Castillo, tagapagsalita po naman ng Office of Civil Defense. Junie, good morning. Magandang umaga po sa inyo at salamat sa pagtanggap sa tawag ng Abante Radio. Ako po si Benji Alejandro. Magandang umaga sa tagapakinig natin sa Abante Radio. Good morning, sir. Una sa lahat ano na po ang paghahanda ng ating pamahalaan ng OCD particular hinggil dito sa tinatawag po naman na banta na dala na itong bagyong si Ada, Junie. Benji, dahil nga dito sa banta nitong bagyong si Ada, nagsasagawa na ng mga pre-disaster risk assessment, yung iba't ibang level ng DRRMC natin, yung mga DRM councils natin, para nga malaman saan, kailan at gaano katindi yung tatama na aring ulan o hangin dun sa mga iba't ibang area. Nabanggit mo nga yung mga lugar na tatahakin nitong bagyong Ada. Kaya naman po, dahil doon sa isinagawang mga pidra at saka sa isasagawa pang mga pidra ng mga lokal na pamahalaan, ang tinitingnan natin dito ay siyempre unang-una kaligtasan at seguridad ng mga kababayan natin, lalo na itong mga tinitingnan nga natin, may mga evacuees na tayo na nandun sa dahil doon sa alert level 3 ng Mayon. So yung mga paghanda siyempre mga anticipated na needs, mga prepositions ng mga assets, bukod sa mga resources, yung mga tauhan na nagre-responde, ay kumbaga naka-red alert status na po ang mga areas na ito. Dahil dito sa banta nitong sabi ng Pag-asa kasi hindi daw biro yung ina-expect na ulan, lalo na kung yan ay nasa 100 to 100 plus millimeters. Talagang kakayang baha dun sa mga flooded prone areas, lalo na rin yung pagdaloy ng lahar galing sa bulkan, Junie. Tama po. Kahit ang sinasabi ay tropical storm na ito na maaaring hanggang signal number 2 lang, may ulan po na pagdala na kailangan bantayan talaga. Kaya yung mga areas that are identified na magiging prone to this flooding, yun po ang kumbaga naghahanda na para kung kailangan i-lukas yung ating mga kababayan dun sa mga lugar na yon, kailangan po lumikas. Kaya ang panawagan natin sa ating mga kababayan, ang abiso po mula sa lokal na pamahalaan, napakahalaga po na makinig tayo doon kasi base dun sa mga PIDRA or pre-disaster risk assessment, ay sila nga po yung dapat na maghanda at kung kailangan lumikas po. Junie, ano na rin, samantalahin ko na nito sa pagsisimula ng taon natin, naging abala talaga ang National Disaster Risk Reduction Management Council o Center, ganoon din of course ang OCD sa iba pa mga areas na dito sa ating bayan, yung mga nasimula noong taong 2025 hanggang ngayon nananatili yung kanyang mga rehabilitation effort, relief operation, lahat na sa pagtutulong sa ating mga kababayan para makabangong muli. Ano na ang mga status nito? Halimbawa, lalo na yung mga lugar ng Cebu na ngayon ayan, meron pa silang nananatili pa rin yung kanilang tawag diyan, kalbaryo, hinggil na rin doon sa pagguho ng lupa na diyan sa may bahagi ng Cebu. Nung pagguho ng bundok ng basura, Junie. Tama, Benji, kung ulanin din kasama din yung Eastern Visayas, pero siyempre merong cone of probability nga na tinitingnan, at saka itong Central Visayas naman kung uulanin din, kasi siyempre yung pagguho pagka inulan ito, in fact nung ilang areas, ilang months na inulan, kumbaga nagkakaroon ng problema dun sa sinasagawang search, rescue and retrieval, kaya iba yung pag-iingat din po talaga yung ginagawa,
ng ating lokal na pamahalaan at saka ng mga BFP-led and AFP na search, rescue and retrieval dito sa lugar na ito. So those are the challenges na siyempre na experience doon, no? At siyempre, lalo na doon sa mga pamilya, no, nung mga nasawi doon at saka nung mga na-injured, no, yung mga hospital, no, at saka mayroon pang mga nawawala. Yung OCD naman po, no, kasama yung ating mga national government agencies doon, nakabilang doon sa search, rescue and retrieval. And then ganun din yung lokal na pamahalaan ng Cebu City, kasama na yung mga katabi, no, yung Mandaue, Danao ay nagtutulungan naman po, no. And then even yung private operator, no, ng landfill ay nakikipag-cooperate naman po, no, in terms sa pagbigay din ng tulong doon sa mga pamilya, no, ng mga kababayan natin na nasawi, no, at saka mga nasa ospital, no. So tuloy-tuloy po ang pag-responde doon ng ating mga kawanyang pamahalaan, ganoon din po ng mga volunteers at saka ng mga private sectors po. Right, okay. Juney, salamat po sa marami sa oras na pinagkalubon nyo. Kahit biglaan ang tawag ko, tinugod at sinagot ang aming tawag. Sa ulitin po ulit, sir. Thank you po. Wala naman, Benji. Maraming salamat din sa inyo sa pakikipagtutangan sa pagbibigay ng tamang impormasyon po. Thank you so much. Good morning. Good morning. Si Juney Castillo, tagapagsalita po naman ng Office of Civil Defense. Nagatido sa ating oras at 13 minutes na ukagad. Makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Good morning. O ingat, iba yung pag-iingat pa ang talagang panawagan na ating Office of Civil Defense. Lalong-lalo na dyan sa may mga lugar na may nag-aalboruto po ang bulkang, mga bulkan, lalo na dyan sa Albay, tamaan, nahagip, nasa path ng tinatawag ng bagyong si Ada. Kung ito po ay lalakas at magiging pong tropical storm, batay na rin sa projection forecast o pagtaya ng Pag-asa within 24 hours dahil po naman sa dala nitong ulan, mga kaabante. Good morning! At kapag napapag-usapan ang ganyang samaho ng panahon na malamig pa naman ngayon na may init ng kabagya, meron pong issue ng mga super flu. Doon sa ibang mga malalamig na mga bansa na i-issue na itong super flu. May mga tinamaan din tayong mga kababayan na may mga may mga ubo, sipon at yung mga nilalagnat marahil ang sasakit ng mga kasukasuan kung tawagin. Nakakapanayan po ng Abante ang isa pong doktora at may kinalaman ito doon sa super flu sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines at ng Medical Director naman ng Lipa Medical Center dyan sa Batangas, na wala umanong dapat na ipag-alala ang publiko kaugnay sa kumakalat na tinaguri ang flu sa bansa. Sa panayam mo ng programang Abante sa Umaga, sinabi ni De Grano na ang mga sintomas nito ay katulad lamang ng karaniwang trangkaso na nararanasan ng publiko at hindi dapat magdulot ng labisong pangamba. Ayon kay Dr. De Grano, malaki ang epekto ng pagbago-bago pong klima ng panahon sa pagdami ng mga nagkakasakit, lalo na ngayong palipat-lipat ang init at ulan. Ayon kay De Grano, mas binibigyan pansin ng mga ospital ang mga tinatawag na highly vulnerable patients. Kabilang mga nakatatanda, o bata at mga may umiiralong karamdaman, yung medical condition na tawagin, at nangangailangan naman kaagad ng agarang atensyong medikal. Tiniyak din ang pagbabantay ng supply ng bakuna para naman sa mga pasyenteng nangangailangan nito at patuloy ang kahandaan ng mga pribadong ospital upang matugunan ang anumang pagtaas ng anumang kaso po naman ng sakit. Good morning! Actually, yung mga bakuna ay nangyari yan nung last quarter na last year, So, nabigay yun. Pero ang sinasabi nga nila, yung bakuna na yun, may epekto pa rin dyan. Ibig sabihin, yung bakuna na yun, may epekto pa rin laban dun sa mga ganitong influenza. Good morning! Ayun malaking bagay talaga ang bakuna, tantad ng bakuna. Doon sa mga nakatatanda, yung mga pneumonia shots, mga flu shots, mga ganun, may mga kumpanya na may pakikipag-ugay sa mga pharmaceutical companies, nakakatulong naman.
At meron din ho naman minsan mga civic organization na nagsasagawa rin ho sila ng mga vaccination campaign para ho naman makatulong kasi mas malaki yung problema. Di ba? Pagka sa public health, mas malaki yung problema kung marami yung populasyon ang may sakit. Bukod sa pag nagkasakit to ang populasyon walang kita ang gobyerno. Di ba? Gastos dito, gastos doon. Di magbakuna ka na lang, prevention. Sabi nga ng ating mga doktor, prevention is better than cure. Good morning! Labas muna ho tayo ng himpilan. Pasaherong may kinakaharapon ng malversation case. Meron nung na malversation Inaresto sa NAIA Terminal 3. Ako, nakaalis ba to? Umaabante po sa balita Abante reporter Ryan Reloban. Ryan, good morning. Abante Radyo Live Report. Good morning, Benji. Ito nga, hindi na natuloy ang biyahe patungong Hong Kong ng isang pasahero matapos itong arestuhin ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA Terminal 3 nitong Martes ng hapon, January 13, 2026. Ayon sa Philippine National Police Aviation Security Group, dahil sa koordinasyon nila sa Bureau of Immigration at Verifikasyon, naisilbi ang arrest warrant para sa kasong malversation na public property laban sa suspect. Ang nasabing kaso ay may inirekomendang piyansa na aabot sa 40,000 piso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng NAIA Police Station 3 ang nasabing individual para sa documentation at pagsasagawa ng karagdagang legal na proseso. Kaugnay nito, binigyan diin ng PNP ABSE Group na patuloy ang mas mahigpit na pagtutulungan at operasyon para matiyak na walang sino mang may nakabinbing kaso ang makakalabas ng bansa. Ryan! Ako, Benji. Mahihirapan na naman tayong paano natin papaliwanag yan sa ating mga otoridad? Bakit yung iba, mga naka-lookout bulletin nakakalabas? Ako sa bagay ito, may court meron ng court decision to. Yung iba, mga malalaking isda, kitang-kita nakakalabas. Pero ito mga maliliit. Hindi ko sinasabi, pakawalan mo at pabiyahin mo yan. Pero huli talaga, nagtatrabaho, Tama ka nga, Benji. Actually naman, yan din yung mga tanong talaga ng mga taong bayan na yung mga malalaking pangalan ay di umano'y nakakalabas talaga ng bansa at hindi na nakakabalik. At itong itong katulad nitong pasahero na to ay bagkus may arrest warrant na talaga pero agad-agad din naman naaaresto ng mga otoridad. Ayun, kaya yung biyahe niya sana, depende kung yan ay business o ano man, huli. Malversation, di ba? Yan nakakapagpiyansa naman siguro, kaya lang, hindi niya inatsikaso siguro. At saka may desisyon na pala, nagtago. Hindi siya nag-report sa korte. O makukulong nga naman, kung yan Oo. Maisingit na din natin, Benzi, na according din, kasi di ba, kung matatandaan din natin na katulad na lang din ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na dapat December 17 ay nandito na siya. Oo, nakabalik na siya sa bansa kasi nga sinamahan niya ang kanyang asawa para dun sa medical procedure dun sa isang bansa. Pero December 17 walang lumutang na Manuel Bonoan dito sa bansa natin at hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung koordinasyon ng Bureau of Immigration kung nasaan tong si Bonoan at kung kailan talaga babalik dito sa bansa. Ayun, kaya hindi natin maiwasang magkumaraw, mag-isip din ng ating mga kababayan na minsan parang iba ang batas sa mayayaman o may impluwensya at para naman sa mga walang impluwensya, Pero sabi nga ang batas walang dapat kinikilingan, parehas lang. Thank you, Ryan. Ingat. Yan muna ang update. Ako si Ryan Reloban. Abante. Thank you, Ryan Reloban. Nagatido sa ating oras yan, mga kabante. Ganap ng 21 minutes after 6 in the morning. Abante Radyo Live Report. Ang pinakamahalaga huwag kang gumawa ng sablay. Yan Ayan, bibiyahe ka di mo alam, dadakmain ka. Wala, may mga kaso yung iba nga lang di ba? Minsan pag kukuha ka ng mga tawag po diyan. Halimbawa, NBI clearance, police clearance, o binaliwala mo yung mga jaywalking. Yan. O mahirapan ka, ma-strike ka. Di ba ganoon? O kaya naman imbis na makakuha mong dati madali ka makakuha ng clearance sa NBI pero may mga kapangalan ka
Kaya mai-strike at mai-strike ka mga kaabante. Bagay na makakapag-delay dun sa anuman mong mga transaksyon na lalo na't kailangan mo yan sa anumang pong mga documentation o anuman na. Kung sa bagay, yung iba nakakalusot nga di ba? Talahib nga lamang. Pero kapag kayan inadiscovery, patay kang bata ka at meron kang derogatory remarks sa iyong pagkatao mga kaabante. Yung iba nga naman konting konting derogatory remarks lang sa kanilang mga tawag ko diyan 101 files di ba? Big deal na Pero yung iba yung iba parang badge of honor pa. Oras, meron na ho agad tayong 23 minutes. Makalipas na ho ang alas 6 ng umaga. Webes ho ngayon Ano ba yan? Ano ba nangyayari dyan sa BARM? Hindi na matutuloy na naman ang eleksyon. Anong dahilan hindi pa daw tiyak kung matutuloy. Matutuloy ba o hindi ang kauna-unahang BARM parliamentary election sa March 30, 2026. Ngayon na taon nito yun Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible daw magkaroon ng legal at practical na hadlang sa pagsasagawa ng parliamentary election sa BARM. Good morning! Kabilang daw sa kakulangan ng oras at paghahanda at ang pagbabawal ng Korte Suprema sa redistricting ng 120 araw na bago po naman ang eleksyon na. Sa ngayon, wala na nga January, March, April, that's 90 days. Sa ngayon, inihintay na lang ang lagda ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa Parliamentary Bill number 415 na nagtatakda ng 32 parliamentary districts, isang malagang rekisito para naman maisagawa ang naturang halalan. Good morning! Kaya pa 120 days kung ipapast-track madalian yang pong eleksyon dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam niyo naman talagang binabantayan po yan Binabantayan po ang magaganap po na eleksyon dyan sa Mindanao sapagkat marami yung mga tawag po dyan, marami pong mga grupo pa rin. Naalala ko tuloy panayam natin kay Professor Mel Banlawi, yung mga private armed groups ang maaari makaapekto sa outcome o sa hinaharap po ng eleksyon dyan po naman sa BARM. Walang atrasan. 25 minutes after 6 in the morning. Isa pang balita sa labas naman ang impilan. National Commission on Muslim Filipinos, yung NCMF, naghahanda na para sa taunang Hajj. Umaabante po naman sa balita, Abante reporter June Mendoza. Daang-daang mga Muslim pilgrim mula sa lalawigan ng Lanao del Sur ang sinanay at inihanda ng National Commission on Muslim Filipinos para sa nalalapit na Hajj o paglalakbay sa Mecca. Ayon kay Bureau of Pilgrimage and Endowment Director Zainuddin Usudan, layo ng ginawang pre-departure orientation seminar nitong Miyerkules ay para mabigyan ng malinaw na gabay sa biyahe, kalusugan at mga ritual ng Hajj para sa ligtas at maayos na paglalakbay ng mga pilgrim patungong Saudi Arabia. Anya ito ay bahagi ng kanilang tungkulin na magsilbing tulay ng mga mananampalataya tungo sa kanilang espiritual na layunin. Ang Hajj ay isa sa mga 5 haligi ng Islam at isang obligasyon para sa bawat Muslim na may kakayahang pisikal at pinansyal na isagawa ito kahit minsan sa kanilang buhay. Inaasahan na magsisimula ang panahon ng Hajj sa buwan ng Mayo. Samantala, nagpahayag din ng buong suporta ang pamahalaan ng Lanao del Sur para sa kaligtasan ng mga pilgrim bago at habang ginaganap, gayon din pagkatapos ng Hajj. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, June. Sana yung mga nakalipas na mga karanasan ng mga kapatid nating Muslim na pumunta dyan sa nakilahok dyan sa Hajj na yan, taon ng Hajj, hindi na maulit yung mga karanasan. Sapagkat may mga na-stranded dyan. Yung iba talaga nagbabayad, pinaghahandaan nila yan sa kanila po namang buhay. Talagang pinopondohan at biro mo galing ng Mindanao o saan man lugar sa Mindanao pupunta ng Maynila yan. Katulad yan, may mga ganyan, meron ng PIDOS, di ba? Pre-departure orientation seminar, PIDOS, parang OFW din
O kasi yung iba diyan may mga yung iba first time nang bibiyahe. O di ba? O kasi nga Hajj niya pilgrimage kung tawagin o ayan eh. O hindi nila alam baka first time mo nila lalabas ng bansa. O first time mo sasakay na eroplano, o first time may mga ganun ng kaso. Ang iba dahil nga po nakikisabay, mayroong pang iba nabibiktima. May mga nabibiktima. Tuwing may ganyan hong mga mga pilgrimahe, mga kaabante. Tuwing may mga ganyang pilgrimage, nandyan din pakakatapos yung iba hindi nga ata nakakaalis, yung iba hindi nakakauwi pa ng maayos, yung mga provisions na may mga ganun sana hindi na natin marinig na muli yan doon sa mga nakalipas kumpara doon sa mga nakalipas na mga pilgrimage ng mga kapatid nating Muslim, mga kaabante. Good morning! Sa pambalita sa labas ng himpinan, ang Valenzuela PNP daw pinagtibay ang ugnayan sa mga paaralan para sa Work Immersion Program. Ganda pagandang pakinggan Work Immersion Program. Umabante po sa balita, Abante reporter Cherk Balagtas. Pinagtibay ng Valenzuela City Police Station ang pakikipagtulungan nito sa mga institusyong pang-akademiko matapos isagawa ang Memorandum of Agreement o MOA signing at acceptance kaugnay ng Work Immersion Program ng mga estudyante mula Divine Word College at Valenzuela at Arcombato National High School. Ginanap ang aktibidad sa Valenzuela City Police Station Conference Room sa 2A MacArthur Highway, Barangay Karuhatan, Valenzuela City sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joseph G. Talento, hepe ng Valenzuela City Police. Layunin ng programa na bigyan ng mas makabuluhang exposure ang mga mag-aaral sa actual na work environment at palawakin ang kanilang kaalaman sa kasanayan bago sila tuluyang makapagtapos. Dumalo sa MOA signing sina Police Captain Richelle Siniel, OIC ng SARMS, Police Lieutenant Jesus Del Piero, OIC ng SCAS at Miss Lian Nicame Blase, guro ng Divine Word College of Valenzuela, gayon din si Miss Hannah Perez, coordinator mula sa Arcombato National High School. Ayon sa Valenzuela City Police, ang kasunduang ito ay hindi lamang formal na pagtatapos ng immersion engagement ng mga estudyante, kundi nagsisilbi ring hakbang upang higit pang mapalakas ang partnership ng pulisya at mga paaralan sa paghuhubog ng responsableng kabataan at sa pagpapaigting ng community involvement ng lungsod. Ako si Cherk Balagtas, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Cherk. Nagatid po sa ating oras yan, 30 minutes after 6 in the morning. Oras atid po sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko na sabing website kung lisensyado at lihitimo ang isang online gaming site bago maglaro magbayad. Regularong ina-update ang website at may direktang link ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat marami po mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po naman sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! Oras, meron na ho kagad tayong 31 minutes after 6 in the morning. Oras po naman niyang hatid naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Babalik ko kami saglit na saglit po lamang. Good morning! Lindol, pagbaha, mga sakunang di natin maiiwasan.
Sa gitna ng takot at pangamba, Paano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigay niyong tulong, lalo na itong Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Good morning! Walang atrasan. Ay, balik na ho tayo mga kabante. Meron na ho tayo kagad 34 minutes. Makalipas na ho ang alas 6 ng umaga. Baka po kayo may lakad, baka ho kayo may mga pupuntahan. Ano ha? Aba, kilos na ho kagad. Ay, kung may araw ho ngayon, talagang sikat na ho. Kaya lang medyo makulimlim pa ho ata. No? Kapwa ho tayo may mga pasok, ano, di ba? O, 34 minutes. Teka muna, meron po tayong balita. Yung warat daw ho ni Atong Ang ay tawag ko doon, premature daw. Ayon ho naman sa kanyang kampo. Maabante ho sa balita. Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Isaiah. Abante Radyo Live Report. Benji, pumalag ang kampo ng business tycoon na si Charlie Atong Ang sa inilabas na mga warrant of arrest laban sa kanya. Ito ay patungkol sa kaso ng kidnapping at iba pa na kaugnay sa usapin ng mga nawawalang sabungero. Sa pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, premature o lubhang maaga at questionable ang utos ng korte dahil taliwas ito sa constitutional standards. Iginit ng abogado ni Ang na kumilos ang korte ng hindi kumpleto at bumatay lamang sa isang panig ng impormasyon nang hindi man lamang nakikita ang counter affidavit at ebidensya ng respondent. At naniniwala sila na paglabag ito sa karapatan at due process ni Ang. Nanindigan sa Attorney Villarreal na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang questionin ang arrest order ng korte. Patuloy silang naninindigan na inosente ang kanyang kliyente sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya at wala raw physical evidence na may ugnay kay Atong Ang. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante! Abante Radyo Live Report. Thank you, Isaiah. Nagatito sa ating oras yan. 36 minutes na ho kagad. Makalipas na ho ang alas 6 ng umaga. Good morning! Ay kanina dun sa panayam natin report ni Ryan Reluban nabanggit natin ayun may isa pong papunta biyahe Hong Kong na naaresto. Yung tawag ko doon, yung mga high profile na mga binabantay no ng ating immigration. Minsan lookout bulletin lang naman i-monitor kung nasaan. Ngayon po meron pong update may balita kung may kinalaman kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakuryente daw si PBBM sa ghost flood
control projects. Ang nagsabi po naman yan ay si Senate Pro Tempore Ping Lacson. So, sinadya umano ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na magsumiti daw po ng maling impormasyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para guluhin ang investigasyon sa mga ghost flood control projects ng Department of Public Works and Highways. O ayon ho yan kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon ho kay Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, malinaw ang gusto ni Bonoan na i-cover up ang kanyang pagkakasangkot sa di umano'y irregularidad dyan sa mga proyekto ng DPWH. Good morning! Ayun, kaya ho naman asahan na yung mga pipirma-pirma. Paano kaya ho ngayon ano kaya ang nangyayari ngayon sa DPWH? Yung mga, di naman ho lahat nandiyan dyan, marami pa rin po dyan sa DPWH. Ang talagang desidido. Hindi ho desidido, yung talagang totoo sa kanila pong trabaho. Yung iba, daw dahil hindi nga kayanin, umalis na lang. O pikit mata. Ngayon yung mga pagpirma-pirma, ayan medyo talagang ayaw na muna. Baka madali. O bagamat yun kanilang tungkulin, yung mga dire-direct doon, dadaanan yung mga pirma na kinakailangan para umusad ho mga papeles. Kaya lang nasa sentro lang ho talaga ngayon sa DPWH. Sana silipin na rin yung makasangay ho ng iba pa natin ho pamahalaan. Abay, 38 minutes na ho kagad. Makalipas na ang alas 6 po ng umaga. Good morning! Tiniyak ko naman ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo at profesional ang kanilang hanay. Kahit po naman, matapos po naman ang pagkakaalis sa pwesto kay Colonel Odi Mongao. Yun pong Philippine Army Colonel na nagpahayag ng personal withdrawal of support sa presidente. Matatandaang naglabas si Mongao ng pahayag sa pamamagitan po ng social media na kumukontra sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahilan para siya'y tanggalin sa kanyang assignment sa training support group ng AFP, Philippine Army. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla, walang dapat itong ipangamba. Walang loyalty check na gagawin at nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin. Dagdag pa ho ng Armed Forces, patuloy ho ang investigasyon sa kaso naman ni Mongao at tiniyak na dadaan ito sa tamang proseso. Samantala, ilang grupo naman na nagpahayag ng suporta kay Mongao, iginit nilang paalala lamang na ang kanyang paglabag na ang militar ay dapat maglingkod sa taong bayan at hindi sa mga personalidad. Good morning! Yan mo ang update to dyan. Ano naman nasa kustodiya na ni General Lohico. Ito pong si, parang nag-report na po ata, na bumalik na sa kanyang mother unit at iniimbestigahan. Mga ito pasakasagsagan po ito ng translasyon ng itim na nasere na nangyari Kaya medyo, yung araw na yun, yung Biyernes po yun nung nakaraan pong weekend. Mag-iisang linggo na ho. At ang dami ng mga naglutangan, mga junior officers, ito senior officer na ho ito. Pero ang dating nito diyan sa mga junior officer mula ho lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, ayan po naman, army po ito, Philippine Army. At may mga ilan pa rin po mga siyempre, hindi maiwasan na yan maging laman ng mga talakayan. 1986 ako graduate. Yan yung po mga unang kudeta unang kudeta na cover din ho natin at hindi ho nakakapagtaka yung mga ganito pong mga istorya na kaya dapat yung pagkakaingatan lang din mga kaabante matiyag lang ho at may mga sabi nga po may mga senyales mga kaabante. Meron na ho tayong 42 minutes makalipas na ho ang alas 6 po naman ng umaga. Good morning! Ayun, baka po kayo may mga lakad. Baka po kayo naman may mga pupuntahan. Galaw-galaw na ho kayo, Ano ba magandang po ngayon? Magandang daanan. Magandang daanan. Kahapon
Good morning pala kay Kuyang Ed Andaya ng Philippine ng People's Journal. Sports editor, classmate to natin siya ahead ng isang taon batchmate diyan no sa Lyceum of the Philippines. Nagkita kami doon sa Maynila. Pinapagawian ko good morning. Yung Taft Avenue kumpara sa ibang mga daan. Ano ba ang Taft Avenue? National Road, di ba? National Road. Pero dito rin naman sa Quezon City, ang Quezon Avenue, National Road din. Bakit parang napabayaan ang Taft Avenue? Naku po, ganun pa rin naroon sa may ilalim mo ng LRT. Yung kailaliman ng LRT, di ba? Yung unang LRT, mula all the way ka doon sa may United Nations Avenue. Pabalik lang ako kasi nag-skyway na para hindi matraffic. Pahapon na, grabe po ang grabe po ang Taft Avenue. Lubak-lubak, di ba? Kaliwat kanan ata. Ay sana naman magandang po yun Ang Ross Boulevard okay pa. Pero ang Taft Avenue, naku talaga naman napaka hamon makasaysayan pa naman ang Taft Avenue na yan mga kaabante. Good morning! Ang EDSA sinubukan natin na baybayin kahapon. Okay pa naman yung rehabilitation bandang naramdaman lang po doon sa may paglampas mo ng Guadalupe. Galing ka ng south, paglampas mo ng Guadalupe, pataas ka na ayun na, nag-a-asphalting na sila. May asphalting na hanggang doon yan sa may bahagi ng Pasay. Talagang dahan-dahan po. Yung service road doon na yun, may mga lubak, hindi ka po pwedeng mabilis. Kaya nga, sabi nga po ng, di ba, ng DPWH, DOTR, sa madaling araw lang naman sila nagkukumpuni. Alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po naman ng madaling araw. Yun ang update ganun, sinusubukan natin bumiyay para naman real talk. Sabi nga po, hindi yung mga nababasa lang. Tinitingnan natin. Ini-experience din natin para nang sa gayon ay naranasan natin yung pong ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa MRT, magbabas ka, di ba? Kailangan incognito mga kaabante. Hindi na yung hindi na yung may dala-dala ka pang camera. Papakita mo sa publiko na in-inspection. Wala yun. Siyempre maghahanda yun. Maigi na yun talagang wala. Undercover ka mga kaabante. Walang atrasan. Samantala, dahil may mga international event na mangyayari dito po sa atin, ngayon po may mga nagsisimula na yung mga tinatawag ng mga preparation para pagdating ng mga delegates, mga head of states, head of delegation sa mga ceremonial na lang, pirmahan na lang dito, pirma dito, kaliwa kanan, photo ops, mga ganyan. Pero yung mga technical working group po nila, yung mga advanced group ay nagsisimula na sila na trabaho. Ang tinutukoy ko po itong malalapit na ASEAN. Handa na raw ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para po naman tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad dito po naman sa ASEAN nagaganapin sa bansa. Mga kaabante, ayon sa mga opisyal, naka-full alert ang mga puwersa at nakahanda ang kanilang contingency plan para po naman sa lahat na lugar na pagdarausan ng pulong at mga pagtitipon ng mga delegado. Bagamat wala pa tinutukoy na banta, tiniyak naman ng PNP at ng Armed Forces na tuloy-tuloy ang intelligence monitoring at mahigpit na koordinasyon ng mga unit para naman sa kaligtasan ng mga bisita at ng mga mamamayan. Bahagi ito ng pangako ng Pilipinas na maging maayos, ligtas at matagumpay naman na hosting ng Asian activities. Kinakailangan hindi makipakitang talang kailangan ipakita yung pong liderato sapagkat ang Pilipinas ay isa po sa mga tinatawag na founding member ng ASEAN. Hindi pa nga sana tayo ang mag-host nito. Kaya lang tumalon, hindi ubra ang Myanmar Kaya tayo po muna ang sumalo sa dito pong chairship kung tawagin nila ng ASEAN at ito pong 2026 ay marami rin po mga dadaluho dyan na iba pang mga bansa kaya sinisikap din ito rin ang pagkakataon para sa Pilipinas na hingin po ang suporta ng mga bansa po na lalaho ko dito maliban sa 11 ASEAN na states o member states
may mga ano po yan mga partnerships pa po yan Meron pong ASEAN-Europe, meron pong ASEAN Canada o ASEAN-US, ganyan Meron pang ASEAN Japan Summit, mga ganyan. Ang hinihingi rin po ng Pilipinas ay yung suporta na makamit po natin, makakuha po tayo, masungkit po natin na yung non-permanent membership sa national diyan po naman sa Security Council ng United Nations. O yan gustong-gusto ko yun, di ba? Rotating ho naman yun. Malaking bagay po kapag ikaw ho naman diyan ay diba, mahalal. O, ang Pilipinas din nangungunang founding member ng United Nations. Ang kauna-unahan po at ng Secretary General dyan, kung hindi po tayo nagkakamali, ay Pilipino. Wala pong iba kundi si General Carlos P. Romulo. O, di ba siya ang kauna-unahan din po ASEAN at kauna-unahang Secretary General. Kaya't may bahagi po ang Pilipinas Meron din nung stake di ba at historically, sabi nga po, ay malaki naging partisipasyon ng Pilipinas diyan naman sa United Nations, yung world body na ngayon nga rin ay nahahamon dahil na rin dito sa mga pabago-bago po namang mga political situation, geographical challenges dito po sa reunion dahil nga sa mga aksyon na ginawa naman ni US President Donald Trump. Sabi nga ni Professor Chester Cabalsa, fragmented globalization nangyayari sa atin. Fragmented world. Hinahati po sa 3 lugar ng Pilipinas ang buong daigdig sa Amerika, para sa Russia at para naman din sa China. Nako, hindi naman papayag yung ibang mga bansa diyan, mga kaabante, Walang atrasan. Sa enerhiya po naman, ipinahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garin na wala daw hong politika ang kanselasyon ng 33 energy contracts ng Solar Philippines na konektado naman kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaya lang ang epekto nito may tama doon sa mga nakikinabang na ng kuryente. may kahit paano. Di ba? Ang nakapakaganda naman, stable na nga ang ating supply naman ng kuryente. Sana nga hindi ito napupolitika. Walang atrasan. Meron na tayo 49 minutes after 6 in the morning. Oras at po sa inyo ng Pagcor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin pa lumalalang kaso na illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, nilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko na sa aming website kung lisensyado at lehitim ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular pong ina-update ang website at may direktang link ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay Pagcor Chair and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotekta ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po naman ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee. Good morning! Oras, meron na tayong 51 minutes after 6 in the morning. Oras at din po naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Editorial ni Benji Alejandro. Mga kaabante, silipin po natin itong bagong accessible travel policy ng Department of Transportation. Maganda ang layunin, gawing mas inklusibo ang biyahe sa mga tren ng ating mga persons with disabilities, mga senior citizens at mga buntis at iba pa Abay sa papel, kumpleto ang plano. Ganda may wheelchair. Meron pong assistance, yung tulong na naka-wheelchair. Mas malinaw na abiso. Meron ng training para sa mga staff at regular na accessibility audits. Abay, sana hindi ito hanggang plano lamang, mga kaabante. Abay, sa aktwalong karanasan ng mga pasahero, marami pa rin kulang. Saksi po ako dyan. May mga elevator na sira
kulang po ang tauhan na handang tumulong at madalas hindi malinaw ang mga anunsyo sa estasyon. Baka minsan wala pang aho eh. Excuse me po. Kung seryoso ang DOTR, abay dapat maramdaman agad ang pagbabago ng mga kasalukuyang linya. Hindi lang o mga proyektong paparating gaya ho ng Metro Manila Subway o North-South Commuter Railway. Ang accessibility po ay hindi pang future tense, di ba? Kundi ngayon para ho sa present time. Sabi nga present tense. Ito'y para ho naman sa kasalukuyang panahon, kasalukuyang pangangailangan. Kaya po ang hamon ngayon sa DOTR, huwag lang magplano, mag-deliver kayo kagad. Ang tunay na sukatan ng polisiya ay hindi ho press release o maagang mga magagarahong presentasyon, kundi may mga senior citizen na makakapasok ko ng walang hirap. Yun. Kung may mga PWD na makakasagay kaagad ng may dignidad at kung may mga buntis na makakahanap po kaagad ng komportableng espasyo sa tren. Kung hindi ho ito agad mararamdaman ng mga pasahero, mananatiling pangako lang ang inyong mga plano. Gawa muna bago ngawa. Good morning! Editorya ni Benji Alejandro. Good morning kay Sammy Piang, Ria Aguinaldo, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sister Zenaida, Emma, good morning. Kay ano din po, no? Good morning din sa grupong Plaridela, Samahang Plaridela. Kina Ginoong Rolly Estabilio, Manong Rolly, good morning. Ed Andaya at kay Nelly Lumbaga, good morning sa lahat po, no? At iba pa nating mga kasamahan. Good morning sa lahat ng mga naghahanap buhay sa mga media at lahat po ng ating mga kababayan nasa lansangan. Ingat po mga kaabante. Thank you, Seb. Kay Clyde, Maiton, Brian, Kirby, sabihin natin kahit wala. At ganun na din po kay Jason, kay Fred, at kay Tere. Good morning sa ating po newsroom, sa ating mga tropa. Salamat po ng marami. Magkita-kita po tayong muli sa araw ng bukas. Ano ba? Biyernes na kagad. Antabayanan ang Abante sa umaga ni Raya Kapulong at Francis Folbe. Ako po naman si Benji Alejandro, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Good morning, mahal kong Elaine. I love you. Good morning!